Hello, good morning, good afternoon, good evening, everyone who are watching us tonight. It's night here in Germany. Sorry, guys, because due to our technical problem, our live became late. But we don't want to give up. Now we want to start. It's okay now. So tonight, pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas nating hindi iniisip. Habang bata pa tayo at malakas, parang feeling natin kaya nating magtrabaho forever. Pero ang totoo, lahat tayo ay darating sa point na magbabago ang katawan natin. Hindi para matakot tayo, kundi para paghandaan natin. So before we start our topic for today, we want to introduce ourselves first. I am Mercy. I am my work is as a I work as a dressmaker and running my online business from home. So, sis Sarah, please introduce yourself first. Sarah. Sige, ikaw. Mute the mic. Yan. Ako si Sarah. I'm living here in the UK and originally from the Philippines. I work here as healthcare assistant in the hospital, and my family is also here with me in the UK. I'm also a digital business owner. Back to you, host. Thank you, sis Sarah. We go to sis Jeannie. Hello, good evening everybody. Pasensya na sa technical issues pala, sorry. Ayan, so my name is Jenny, isang Pilipina na dito sa France at I'm a working mom of 3, working in childcare and isang business owner after my full-time job. Ayan. Back to you, host. Thank you, thank you. Sis Rosalie, please. All right, so blessed Thursday sa ating lahat. Basta ang lahat. By the way, ako po si Rosalie, a mom of one, originally from Philippines, but currently living and working as dental assistant dito sa Italia. Thank you. Okay, so nakilala nyo na kami. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang tanong, what happens when my body can no longer do what it does today? Kasi ngayon, nagtatrabaho pa tayo, di ba? Malakas pa tayo. Pero paano na yun kung hindi na kaya? Kung darating na ang panahon na ang katawan natin sasabihin na kailangan ko na ng pahinga. Anong masasabi mo doon sis Rosalie? Yes, Mercy. Sa tingin ko, alam mo, maraming tao talagang hindi iniisip ito kasi, di ba, busy tayo araw-araw. Lalo na tayong mga parents at saka mga immigrants. Minsan, di ba, usually ang focus natin ay kung paano makaraos ngayong buwan, paano mababayaran ng bills, at paano natin masusuportahan ng ating mga pamilya. Pero alam niyo, kung iisipin natin, hindi naman tayo pareho ng lakas noong tayo 20 years old or 30 years ago. At habang lumilipas, di ba, ang panahon, mas lalo nating nararamdaman yung mga pagbabago, lalo na sa ating mga katawan. Kaya importante rin na tanungin talaga natin ang ating sarili kung hanggang kailan ko kayang gawin ang trabaho ko ngayon. Di ba? Hindi ito para matakot tayo, kundi ito ay para maging aware talagang bawat isa. Yung maging aware sa ating future, kung paano ba natin ito mapaghahandaan habang may pagkakataon pa. That's all for me. Thank you. Tama, sis Rose. At para sa mga immigrant at OFW, minsan kasi sanay tayo yung trabaho ng trabaho, walang ginawa mag-abroad, puro lang trabaho. Minsan napapabayaan natin yung katawan natin kasi yung demand nga nandoon. Pero hindi natin namamalayan na lumilipas na ang mga taon. So, Sis Jeannie, anong masasabi mo? Well, at alam nyo, habang tumatagal, yung bang mga katawan natin, napapansin din natin, di ba yung pagbabago na yung gaya ng sinabi ni Sis Rose, ibang-iba yung katawan natin habang bata tayo. Tapos, pag tumatanda tayo, yung napapansin natin na ang
dati ang bilis nating matapos, parang lagi tayong may energy, tapos yung parang hindi tayo agad napapagod. Pero ngayon, damang-dama natin ilang hakbang paano paakyat sa hagdanan, di parang hinihingal tayo ng grabe yung hingal natin, di ba? Tapos yung mga sakit-sakit sa katawan, di ba? Gaya ko, for example, I start to experience, yung mga joint pains doon dito sa balikat ko, yung likod ko, yung baywang ko, talagang na-experience ko na. So, ang masabi ko lang, habang meron pa tayong lakas, yung mga viewers natin, may mga trabaho tayo na pwede nating pagkunan ng pang-invest para magkaroon ng more options, dapat maghanda tayo sa ating future. Ayan, back to you, host. Thank you. Tama, tama, tama talaga. At siguro ang mas mahalagang tanong ay hindi kung paano ako mag-work ng mas matagal, kundi ang tanong ay paano ako makakagawa ng mas maraming option para sa future ko. Yung bang, yung may kita tayo na kahit hindi tayo nagtatrabaho, di ba? Yung may another source of income. So, anong masasabi mo? What do you think, Sis Sarah? I think that's the key, 'di ba? Yung kasi sa napapansin ko, maraming tao ang nag-iisip tungkol sa retirement kapag nandun na sila sa malapit sa age of retirement. Kagaya dito sa UK, ang age of retirement is 67 yata or 68. So, maraming tao, nun pa lang sila nag-iisip kung ano yung pwede nilang ipaghanda sa retirement nila. At saka yung pera na matatanggap nila sa retirement, hindi rin sila sure kung kakasya ba to sa kanila o hindi. Para sa akin, ang pinakamagandang panahon para maghanda, yung habang malakas pa tayo. Ito, yung age natin na to, kalakasan pa natin to, hanggat kaya pa natin na matuto ng mga bagong skills, kaya nating mag-build ng ibang source of income, kagaya nitong online business natin na to. Sa edad natin na to, kayang-kaya pa natin kasi ito pa yung parang prime pa natin ng, 'di ba, yung brain natin kayang-kaya pa na maka-adapt ng ibang skills at saka ibang way of income. Yun. Back to you, host. Thank you, thank you. So, ang ganda na pinag-usapan natin ngayon talaga. So, ngayon, mayroon pa akong isang tanong. Kung pwede ba, kung kunyari, pwede tayong bumalik sa younger version ng sarili natin. Anong advice ang maibibigay nyo tungkol sa paghahanda sa future? Babalik tayo noon sa bata pa tayo. Sis Rosalie, kahit maiksi lang na tanong, na answer. Okay, ang aking sagot dyan is start earlier. Alam mo yun, habang bata pa, huwag mong hintayin na mapagod bago magplano. Huwag hintayin na magkaroon ng problema bago maghanap ng solusyon. The earlier you start preparing, the more option you can create for yourselves and for your family. And that's my advice. Thank you. Thank you. Galing. So, yan. Start earlier. Ikaw naman, Sis Jeannie, ano namang mai-advise mo sa younger version mo? Okay, so yung younger version ko, parang halos katulad kay Sis Rose. Yung habang mas mag-aral ng mga bagong skills na mas maaga. Yun. Kasi yung mga skills magagamit natin sa future. Diba gaya nung natuto tayo ng digital business, magagamit natin ito. Kaya nga nag-build tayo ng mga digital business natin, diba? Para sa future. Kaya habang mas malakas pa, may lakas pa ng katawan, panahon, ayan, maghanda na tayo. Kasi hindi pwedeng isa lang yung source of income ngayon. Hindi na siya luxury yung may side hustle. It's a necessity. Ayan, back to your host. Tama talaga. Ikaw naman, Sarah. Ako siguro kung maibabalik ko lang yung panahon nung ako'y
18 years old, 19, or during my 20s, siguro ako magiging business-minded ako. Kasi noon, ang pangarap ko noon kasi makapag-aral, makapagtapos, makahanap ng trabaho. Gano'n kasi yung mindset na kinalakihan natin, di ba? Pero ang sabi kasi ng sister ko, kapagka mas maganda kung magbi-business ka kasi pag nag-business ka, yung kita mo sa'yo lang, wala ka pang boss, ikaw yung boss ng sarili mo. Pero hindi ko kasi siya pinakinggan nun. Kaya ako pa rin, ito, nagpilit pa rin ako dun sa gusto ko na magtrabaho. Magtrabaho sa company, magtrabaho sa bilang, sa SM, ganyan. Kasi sa Pilipinas noon, di ba, sikat yung SM. Gustong-gusto Mm. kong magtrabaho nun doon. Pero yung ate ko, may business siya. Naggumagawa siya nagbebenta siya ng itlog na pula sa market. Sabi niya sa akin, tulungan mo na lang ako mag-business dito, mas malaki pa yung kikitain mo. Pero hindi ko talaga siya pinakinggan. So, hanggang sa ito na yung naging buhay ko ngayon. Naging empleyado na ako hanggang sa na-reach ko tong edad ko na to dahil sa mindset na yun. Pero ngayon ko na-realize na tama pala siya na kapag naging business-minded tayo, mas magkakaroon tayo ng future kasi kontrolado natin yung magiging income natin eh. Kapag nag-work hard tayo, mas marami tayong kikitain, di ba? Pero kapag empleyado tayo, kahit na anong work hard pa natin, kahit na mag-overtime pa tayo, ganyan, yung kita natin, fix pa rin, di ba? Every month, yun pa rin yung kita natin. Kung 1,000 euros yan, 1,000 euros pa rin, kahit ano pang gawin mo. Pero pagka sarili nating business, kapag ginawa natin yung best natin, siguro more than that, di ba, kikitain natin. Plus, hawak pa natin yung oras natin, yung wala pa tayong boss na kailangan nating sundin, wala tayong pakisamahan ng mga kapwa natin empleyado din, di ba? So, yun lang ang masasabi ko. Hanggat may pagkakataon tayo, it's time siguro na to switch yung nakasanayan natin na mindset. Maging business-minded tayo. At ito na nga, itong online business to is the perfect business na so far na nakita ko. Malaki ang potential niya para sa marami nating dreams para sa future natin at para na rin sa malakas natin na kitain yung pera, di ba? Yun, back to you, host. Thank you. Napakadami ng mga nuggets na makukuha namin sa sinabi mo. Kasi lumaki talaga tayo ng yung employee mindset, no? Ngayon ko lang din talaga nalaman na mayroon din palang business na ganito na magagawa mo habang may trabaho ka, magagawa mo sa bahay ka lang, tas hindi na tayo mag-o-open ng sarili nating physical store at saka yung hindi na ganong kalaki yung kailangan mong i-invest, pwede kang mag-umpisa sa maliit. So, thank you so much, girls, sa magandang pinag-usapan natin. Hindi ito tungkol sa pagtanda, it's about being wise na mayroon palang ibang option, no? Because one day, all of us will slow down, di ba? Walang habang tumatagal tayo, walang lumalakas. Iba dito eh. Habang tumatagal tayo nagtatrabaho, nagwi-weak yung katawan natin. So the question is not if it will happen. The question is, will we be ready when it does? So habang may lakas pa tayo, habang may oras pa tayo, let's continue to learn, grow, and build a future with more choices. Kaya kung gusto nyong malaman kung ano yung ginagawa namin, kung curious kayo, so bawat isa sa amin may mga website, pili lang kayo dun. Tapos lagay nyo yung name at email address nyo, magkakaroon kayo ng free webinar where we all started from there. So, yun lang ang magiging advice namin sa inyo. So, thank you so much everyone for watching and see you next time again. Bye! Thank you so Bye. much. Thank See you you. next Thank you. time. Bye, bye, bye. You're making over?